Ang Pasig naman is Ortigas. Kaya sobrang halaga ng uniform sa atin. Yung uniform ninyo ang magsisignify na talagang makikitaan kayo ng kaiga-igaya ang pagtatrabaho na meron kayo. Siyempre, pag always shine, makita kayo ang linis sa mga gardan, maayos na magtrabaho. Kung merong dalawang halimbawang gwardiya, isa tapos ng kolehiyo, yung isa hindi. Ngayon, nakita ninyo yung isang hindi tapos ang husay mag-uniforme. Itong tapos, nag-training pa ng security, ang lawsi-lawsi mag-uniform. Kung kayo ang titingin sa unang tingin niyo, sino mapagkakaang masasabi niyong mahusay magtrabaho? Malinis siya, malinis. Yung Para tayo baguhan, malinis yun. Uniform, di ba? Yun talaga. Makikita mo ito, pero akala mo ito yung tapos, ito yung mahusay magtrabaho. Yung pala, hindi. Na peke. Pero, sigurado may puntos na yun na marunong yun. Kasi mahusay mag-uniform eh. Ang linis ang paraphernalia eh. Di ba? Mapakabihira mo magkamali pag gano'n. Punta kayo sa mga mall. Diba, makikita nyo mga guard yan. Diba? Yung mga uniform nila, snappy, walang mga lukot yun. Sa ISM, Kaya nyo yun. Kung kaya nila, bakit nyo kayang gawin? Effort. Huwag kayong matakot mag-ayos ng uniforme. Okay? Sa uniform ha? Okay. So next, kasi ang uniform, it is a public trust and confidence. It signifies public trust and confidence. Parang yung tiwala ng atang client natin, pagka andyan kayo, ginhawa siya, sabi, safety ako dito, may mga guard. Eh kung mukha kang nanlilimahin ka, akala mo hinugod ka sa ilalim ng lupa. Diba? Alam niyo yun? Para ka naggagapas ng palay. Hindi masama ha, yung mga naggagapas ng palay. Siyempre, ganun talaga yung sinasabi sa inyo. Hindi ka pagkakatiwalaan. Maglakad kayo dyan, naliligaw kayo. May nakita kang guard na hindi maayos mag-uniform, magtatanong ba kayo? Hindi pagtatanungan niyo, baka iligaw pa ako nito, mukhang ano tong tao na to. Kasi, Diba? Hindi ako pa lang sa mukhang wala sang daan, kala mo na. Diba? O alam nyo. So dapat, hindi tayo nang-judge. Kumbaga, ilalagay lang natin sa lugar. So, next natin, yung confidentiality, camaraderie. Confidence, dapat maingat tayo sa pag-ano ng mga information na kung ninyo dapat sabihin, huwag nyo sasabihin. Kahit alam niyo na hindi kayo karapat dapat na magsabi, huwag nyo sasabihin. Ang lagi lang safe, play safe na laging sasabi para safety tayo, i-double check lang po namin sa officer namin, sir. Wala po kasi kaming idea. So wala po akong idea, i-double check ko sa officer ko, sa feedbackan ko kayo. Yan. Kahit alam ninyo, kasi mamaya sinabi ninyo, makukot kayo. Isabi ni ganito ko sa ini, ganito yung nangyari, ganyan tanggal kayo. Confidentiality. Bahala kami or ang admin ang siyang makipag-coordinate regarding sa ganyan. Kung parte ng trabaho security, ako ang dapat na magsabi. Intindihan ha. Hindi yung pagsabi hindi ko alam, akala nyo kawalang alam yun. Hindi. Ang taong masyadong matabil, yan yung masyadong lalapit sa aksidente. Diba? Yung sabi nga, less talk, less mistake. Masyadong matabil. No? Kaya masyadong close sa mga client natin, kaya there is a boundaries palagi. Kahit sa mga staff natin dito, make it a boundaries. Huwag yung parang bati-bati lang, kapit-tap na, bodyguard! Ganun, kailangan bigyan nyo ng disiplina yung sarili nyo. Oh, there's a distance. Diba? Maliwanag ha. Okay, time management, dapat marunong kayong mag-manage ng oras ninyo dahil sa trabaho natin, 12 hours on duty. Alam niyo yun, di ba? Pag-ilis ang paraphernalia, mabiyahe pa kayo. Kasi imagine nyo, 12 hours on duty, siyempre hindi lang 12 dito, dapat kung ang pasok natin 7 to 7, dapat 6 o'clock andito na kayo. Mag-aayos pa kayo ng parima, guard mountain ng 6:30, di lang oras na yon, 13 hours na. Babiyahe pa kayo galing sa inyo, bagang isang oras, 14 hours na. Babalik pa kayo isang oras, 15 hours na. Pero hindi ka pa naman agad makakatulog pagdating mo. Di 16 to 17 or 17 hours ang uubusin mo sa isang araw. May 24 hours lang tayo in one day. So ilang matitira na? 7 hours na lang. Maggagala ka pa ngayon na 5 oras. Wala ka ng tulog. Kapag dating mo rito, anong mangyayari? Giba ka. Kaya nga you know how to manage your time as security. Kung hindi ka marunong mag-manage ng oras mo, madali ka maglalaho sa security industry. Kailangan hindi ka masyadong magala, palabarkada, usubor gala, magkasahod, sige, bahala. Dapat bigyan nyo ng time. Pag may day off, yan. Wala, pahinga muna. Umiinom ka ba ako sa in? Bawiin yung mga lakas na masaya. Bawiin yung mga lakas na masaya. Kung sa'yo, hindi ka nag-iinom. Kahit occasionally. Ayun silang talaga busy. Ayun, say, naku.
palitan mo kahit kasi mag-inom ka okay lang ha. Kung hindi nag-inom okay lang, very good. Ikaw ano, Wala po akong nabisa. nakambisyo talaga. Hindi ka rin ninigarilyo. Okay lang yun, very good yan. Ikaw pinalwa. Yun lang po pag kasyon po lang Okasyon. ng 31. Oo, no, mga ganun, wala Pero pang pag sa problema walang doon. kwentang bagay, hindi po. May kasayahan lang tulad ng lalabas sa yayain. Kasi mas importante pa rin po sa akin yung makapahinga sa bahay. Kasi mahirap na. Paano pag dumating sa mundo na kanap ka ng away, maoy? Yan. So at least nakikita kayo ang idea. Bakit ko tinitingnan niyang ganyan? Hindi kayo para pakialaman yung buhay niyo ha. Kasi para makita ko na ito pala talagang may ano sila, may dedikasyon sa trabaho. Diba? Yun ang kailangan natin dito. Okay. So, tama yan. Mga ganyan alam niyo. Then mag-ikot kayo. Ano kayo magpundasyon kayo para pagdating nyo sa edad talaga nyo, alam mo, may ahirap kasi pag walang pera ang tao. Diba kailangan laging may pera. Hindi masama ang pera. God's created yung pera na yan. Gamitin nyo lang sa tama. Pagka meron kang mahal ng million, billion, bakit? Kung sa tama mo ginawa. Biyaya ng langit ang pera. Hindi sabihin na masama ang pera. Masama. Yung may hawak ng pera ang nagiging masama. Hindi yung pera. O para sa 1,000 yan. Kayong dalawa, para sa kami 1,000. Ito ginamit sa tama. O paano naging masama 1,000? Itong isa anong ginawa? Dinrugs. O siya na, pasama. Hindi yung pera. Para 1,000 yun eh. Buhay niya yung point. Kaya dapat wag yung pag-ano nyo pa, dapat lagi yung pinag-uusapan yan para pumapasok palagi lagi nyo sa tama. Dahil sumusweldo naman tayo. Diba? So mahalaga yan ha. Next, yung late. Dapat, ang late. Dam kanina, diba? Stay in na. Nandito na. Late. Push up. Kasi, ang pero ito galing pa ng isang lupalo po, ang aga. Tapos ikaw, dito ka lang, oh. Late ka pa. Ano, 30 minutes sir. Diba? Yeah. Samantala ako sir ha. Umikot pa ako doon. Wala ko sabi hindi ka makaabot nito. Pero umabot pa rin. Diba? Kasi hindi kasi ako maya magtanong sa mga guard. Kasi yung kanina kasi sir, sabi ko, sir, padaanin mo lang ako para mabilis ako magkano. Sabi niya sa akin, hindi walang tiwala sa akin. Ganun talaga. Kaya, Alas 6 pa daw mag-open. So ibig sabi ko po, so ibig sabihin, alas 6 na makadaan dito. Sabi ko, makapush up ako nito. Sabi niya, doon ka naman daan ng bilang. ako naman, pag mga bago naman kayo, hindi ma-actually push up agad. Binibigyan ko kayo ng time frame pa. Siyempre, naintindihan ko niya, magkahagilap ka ng ano, paano yung daan, ganito. Pero hanggat maaari, huwag niyong gawin. Kasi bilang mga guard, dapat aware kayo. Pag hindi niyo alam, bigyan niyo ng oras yung pagbabiyahe ninyo. Di ba? Pero may consideration naman tayo. Sir, sa akin rin sir, mas better kasi sir na kung sakaling makapasok man ako sir, mas din po ako titira sa dito. Kasi mas malapit. Nasa inyo, hanap kayo ng place na kayo convenient kayo, kahit umupa kayo na hindi na kayo mamamasahe, medyo may kamahalan siya, pero lalakad na lang kayo, less na yung stress ninyo, less pamasahe. Kung kukumpitin nyo, ay okay na rito, nakatipid din naman ako. Isa uupa ka ng 1,000 doon sa katuktok ka, lupalop ng ano, mamamasahe ka pa, yung pressure mo pa. Kailangan i-calculate yun yung risk pagdating sa ganyan. Kung matipid naman kayo, nasa lugar, wag tipid na talaga na kayo kumain ha, puro na lang tuyo, noodles. Tapos ang pera ninyo, nandamo ka na kaiipon, wag kailangan i-balance lalo sa pagkain. Mahalagang pagkain sa atin. Ha, huwag niyong tipirin sa pagkain. Okay? So, next natin is sa grooming. Yan, proper grooming. Kailangan nakaahit, naayos sa mga buhok, uniform, planchado. Isang grooming inyong appearance yan. Ha, kasama yan. Nakita ka naman, malilinis naman, maayos naman. Okay. So, next natin is emergency.